Kailangan daw ng closure sa isang relasyong nagtapos para makausad ang nagmamahal ng lubos. Sa bawat relasyon kasing nauwi sa hiwalayan, ay kung minsan naiiwang nakabitin ang mas nagmamahal. Nagtatanong kung bakit, kung saan nagkulang, at kung saan nagkamali. Pero minsan ang closure din ang nagiging daan sa muling pagbabalikan. Ikaw, minsan ka na rin bang humingi ng closure sa taong iyong minahal? Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Rose, 27 years old. Minsan na akong nagmahal at nasaktan ng isang taong akala ko ay akin panghabang buhay. Isang taong nangako na anuman ang mangyayari ay hindi niya ako iiwanan. Isang linggo matapos naming i-celebrate ang aming ika-5 taon bilang magkarelasyon ni Justin, ay bigla na lamang siyang nakikipaghiwalay sa akin. Sa loob ng 5 taon na yun, Mama Mia, kailanman ay hindi ko naramdaman na matagal na pala niyang planong makipaghiwalay sa akin. Madami na din kaming napagdaanan sa aming relasyon, kaya nung sinabi niya sa akin yon, Mama Mia, ay hindi ko yun pinaniwalaan. Malinaw na malinaw pa sa aking alaala, Mama Mia, ang una naming pagtatagpo. Umiiyak ako noon sa isang fast food court dahil nanakawan ako ng wallet. Nang bigla na lamang siyang lumapit sa akin, sabay bigay ng isang burger. Tandang-tanda ko pa, Mama Mia, kung paano siyang umupo sa harapan ko, sabay sabi na kung ibibigay ba niya ang burger niya sa akin na paborito niya, ay titigil na raw ba ako sa aking pag-iyak. Dahil sa sinabi niyang yon ay hindi ko napigilan ang aking sarili na mapangiti na lamang. Simula noon, Mama Mia, ay naging magka-text na kaming dalawa. At kalaunan ay naging magkaibigan. Ilang buwan din ang lumipas bago kami nagkaaminan ng aming mga nararamdaman. Kaya di ko kailanman naiisip na darating kami sa sitwasyong ito na siya na mismo ang nakikipaghiwalay sa akin. Tiningnan ko siya sa mata, Mama Mia, at pilit kong binabasa ang nasa isip niya. Sa pagbabakasakaling nagbibiro lamang siya sa kaniyang mga tinuran. Ngunit nakita ko doon kung gaano siya kaseryoso sa gusto niyang mangyari. Naalala ko pa ang sagot niya nung tinanong ko siya kung bakit. Kung bakit gusto niyang makipag-break sa akin. I'm sorry, Rose, pero gusto ko kasing mag-focus muna sa aking career. Gusto kong umangat ang posisyon ko sa kumpanya. Saad ni Justin sa akin. Lalo akong naguluhan, Mama Mia, dahil hindi ko matanggap yung rason na binigay niya. Hindi ako naniwala sa sinasabi niyang dahilan, Mama Mia, lalo pat kaka-celebrate lang namin ang aming anniversary at may pa-dinner pa nga siyang hinanda nun, tapos may pabulaklak pa. Direkta ko siyang tinanong, Mama Mia, kung mahal pa ba niya ako. Nakaagad din naman niyang sinagot ng oo. Mahal pa rin kita, Rose. Pero kasi kailangan ko talagang mag-focus muna sa trabaho at sana'y irespeto mo yun at maiintindihan mo. Umiiyak na ako sa harap niya, Mama Mia, habang nakikipag-usap na wag niya akong hiwalayan dahil sa totoo lang ay handa naman akong magsakripisyo. Sinabi ko sa kanya na kung yan lang din ang dahilan mo, pwede lang naman nating bawasan ang paglabas natin. Kung gusto mo once a week, or kahit isang beses na lang sa isang buwan tayo magkikita, okay lang sa akin, Justin. Basta wag mo lang akong iwan, please. Ngunit lalo lamang akong naiyak sa sinabi niya sa akin, Mama Mia. Matagal na pala niyang planong hiwalayan ako, pero hindi lang siya makahanap ng tamang tiyempo na sabihin sa akin yon. Hindi ko alam, Mama Mia, pero para akong mamamatay sa sakit na naramdaman ko dahil sa sinabi niya.
Despite sa revelasyon na sinabi niya sa akin, Mama Mia, ay hindi pa rin ako pumayag na makipaghiwalay sa kanya. Pero Mama Mia, parang naglaho na rin yung pag-asa ko dahil sa pagtanggi ko ay nasigawan na niya ako. Ganun siya kasigurado sa naging desisyon niya. Ayaw na talaga niya sa akin. At upang hindi na lumala ang sitwasyon, Mama Mia, ay nakaisip ako ng paraan. Isang desperadang paraan. Sige, kung yan talaga ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Pero may isa lang akong hihilingin sa'yo, Justin. Maaari bang sa huling pagkakataon ay may mangyari sa ating dalawa? Yan ang sinabi ko sa kanya, Mama Mia, na may halong pang-aakit. Alam ko, Mama Mia, na hindi siya tatanggi. Sige na, Justin, please, para may pabaon ka man lang sa akin bago tayo maghiwalay. Pamimilit ko pa. Tumigil ka na nga, Rose. Mas lalo lang tayong mahihirapan, sabi niya noon sa akin. Pero tama ako, Mama Mia, dahil hindi rin siya nakatiis. Noong gabing yun ay may nangyari sa aming dalawa. Noong matapos kaming magsiping ni Justin, akala ko, Mama Mia, ay magiging maayos na ang lahat, pero nagkamali ako. Dahil pagkatapos naming gawin ang bagay na yun, ay agad niya akong itinaboy pauwi. Hindi na ako namilit na magstay pa doon. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng ligtas dahil para akong lutang na umalis sa apartment niya. Mama Mia, lumipas ang 2 linggo na hindi nagparamdam sa akin si Justin. Kahit sa text at tawag ko ay hindi rin siya sumasagot. Pero hindi ako sumuko, Mama Mia. Mahal na mahal ko si Justin, kaya kahit pa magmukha akong tanga, ay text pa din ako ng text sa kanya. Umaasang baka magbago rin ang isip niya. Nasasaktan ako sa pambabaliwala niya sa akin. Pero iniisip ko na lang na as long as hindi pa niya ako binablock ay may pag-asa pa na magkausap kami at maayos ang aming relasyon. Katulad ng ibang gabi ay umiiyak ako noon nung may nag-text sa akin. Pagsilip ko, Mama Mia, ay si Justin, kaya agaran ko itong binuksan at binasa ang laman ng kanyang mensahe. I miss you. Dali-dali ko siyang nareplyan at sinabi niya sa akin na gusto niya akong makita. Kung pwede ba daw akong pumunta sa apartment niya. Hindi ko na inisip, Mama Mia, ang oras. Agad akong lumabas ng bahay at pumara ng taxi. Pagdating ko, Mama Mia, ay agad bumukas ang pinto at diretso niya akong hinila kasabay ng paghalik niya sa aking mga labi. Kahit miss na miss ko na siya, Mama Mia, ay pinigil ko ang aking sarili dahil gusto kong mag-usap muna kami. Pero hindi pala pareho ang iniisip namin ni Justin. Dahil ang sabi niya palang I miss you ay dala ng init ng kanyang katawan. Pagkakita niya daw sa sexy picture ko na nakapost sa Facebook. Wala na akong nagawa, Mama Mia, kundi ang pagbigyan siya sa nais niya. Pinagbigyan ko rin ang aking sarili dahil ang totoo ay gusto ko rin naman siyang makasama sa kama. Gaya nung dati. Mama Mia, gaya rin ng dati, pagkatapos namin ay agad niya akong pinauwi dahil maaga pa raw siya sa trabaho bukas. Ni hindi man lang niya ako pinasakay ng taxi. Umiiyak ako pauwi dahil pakiramdam ko ay ang cheap-cheap kong babae. Matapos ang araw na yun, Mama Mia, ay hindi na ulit nagparamdam si Justin sa akin. Lumipas ang 2 buwan ay hindi ko na natiis na hindi siya makita. Kaya naman nagdesisyon ako na ibaba na ang pride ko at puntahan ko si Justin sa kaniyang trabaho. Nagulat pa si Justin nung makita niya ako, Mama Mia. Pero napilit ko din siya na mag-usap kaming dalawa. Nagdesisyon kami na sa apartment na niya kami mag-usap. Napansin ko yung panakaw niya ng tingin sa aking katawan at hindi ko siya masisisi dahil sinadya ko talagang mag-ayos at magsuot ng maiksi para mapapayag ko siya sa gusto ko.
Wala na ba talagang pag-asa na magkabalikan tayo, Justin? Baka nabibigla ka lang sa mga naging desisyon mo. Agad kong sabi kay Justin. Eto ka na naman, Rose. Hindi na mangyayari yun. Hiwalay na tayo at ayoko na. Walang kurap niyang sinagot sa akin yun, Mama Mia. Nasaktan ako sa sagot niya pero hindi ko pinahalata. Kailangan ko ng closure, Justin. Saad ko habang unti-unti kong hinuhubad ang aking saplot. Ayaw pa ni Justin nung una dahil baka daw ay aasa na naman ako na magkabalikan kami. Pero bumigay din siya nung sinigurado ko sa kanya na sex lang talaga ang gusto ko. Mama Mia, para akong bayarang babae sa sitwasyon namin. Pero sa totoo lang, wala na akong pakialam kung ito lang ang paraan para muli kong makasama si Justin. Simula nung gabing yun, Mama Mia, ay nagkasundo kaming dalawa ni Justin na ganito na lang ang setup naming dalawa. Ex with benefits. Magkikita kami para pagbigyan ng init ng aming mga katawan. Kahit ganito, Mama Mia, ay naging masaya ulit ako. Hindi na umiwas sa akin si Justin. Madalas na kaming magka-text at pinapayagan na niya ako na mag-overnight ulit sa apartment niya. Nagbulag-bulagan ako, Mama Mia, sa pag-aakalang mababago ko pa ang isip ni Justin at makipagbalikan na siya sa akin. Hindi ko pinakinggan ang sabi-sabi ng ibang tao, kahit pa nga mga sarili kong kaibigan. Saan ka na naman ba pupunta? Di ba may lakad tayo bukas? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Dayan. Sorry, Bes ha, babawi lang ako sa'yo. Kasi tumawag sa akin si Justin, nag-aya na dun raw kami matulog sa apartment niya. Masaya kong sabi kay Dayan, Mama Mia. Pagkadismaya ang nakita ko sa mukha ng kaibigan ko. Tutul kasi siya sa setup namin ni Justin. Lagi niyang sinasabi sa akin na sa katangahan kong ito ay ako lang din daw ang masasaktan dahil si Justin lang daw ang tunay na masaya sa setup naming dalawa. Nakukuha daw kasi nito ang gusto niya ng walang halong commitment. Alam kong mali. Mali itong ginagawa ko, Mama Mia, pero umaasa talaga ako na hindi magtatagal ay magkakabalikan din kaming dalawa. Aaminin ko, Mama Mia, na ilang beses ko ding naiisip na itigil na ang kabaliwan kong ito. Pero kasi, Mama Mia, isang text lang ni Justin ng I miss you, ay agad-agad akong natatarantang puntahan siya. Ilang beses ko ding sinubukan na kausapin si Justin para makipagbalikan, pero galit lang ang lagi niyang sinasagot sa akin. Lagi din niyang idinidiin na ako ang may gusto ng setup namin na ito, na ako ang nakiusap sa kanya ng closure na ito. Kaya wag ko raw tangkain pa na kausapin siya tungkol sa pakikipagbalikan dahil wala raw siyang balak na bumalik sa buhay ko bilang aking boyfriend. Nasasaktan man ay iniisip ko na lang, Mama Mia, na hanggat wala pa siyang bagong girlfriend ay may pag-asa pa na maging kaming dalawa ulit. Wow, ang galing mo talaga sa kama, Rose. Nakakapagod pero ang sarap. Isang round pa ha? Malanding sabi ni Justin sa akin. Ngumiti lang ako at humingi ng tubig dahil nasa side niya ang baso. Matapos kong uminom, Mama Mia, ay nag-uusap kami habang nagpapahinga para bawiin ang aming mga lakas. Dahil ang sabi niya ay gusto pa raw niya ng isa pang round. Nang biglang nag-vibrate ang cellphone niya at nakita ko ang pangalan na nag-text, Mama Mia. Michelle. Hindi ko napigilan ang aking sarili at tinanong ko siya kung sino si Michelle. Pero ang sabi niya sa akin ay katrabaho niya lang daw. Bigla siyang bumangon sa kama at nag-CR. Pagbalik niya ay inaya na niya ako para umuwi. Ang sabi kasi niya ay may meeting daw sila ng maaga bukas kaya kailangan na niyang matulog. Pero hindi ko yun pinaniwalaan, Mama Mia. Nainis na siya sa pangungulit ko kaya sinabi na niya ang totoo.
Sige, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Si Michelle, siya yung bago kong nililigawan. Nag-text siya dahil pupunta raw siya rito ngayon, kaya kailangan mo nang umalis. Itatawag na lang kita ng taxi. Marahas na sabi niya sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi niyang yun, Mama Mia. Nanliit ako sa sarili ko nang makita ko ang sarili ko sa salamin ng cabinet niya na walang saplot. Nanlumo ako nung mga oras na yon. Paano ko ba ito nagagawa sa sarili ko? Bakit ko hinayaan na maging parausa ng katawan ko ng lalaking ito? Dali-dali akong nagbihis at umalis sa kanyang apartment. Hindi na ako kumibo o lumingon man lang nang tawagin niya ang pangalan ko, Mama Mia. Sumakay ako ng taxi at nagpahatid ako sa bahay ni Dayan. Doon ko ibinuhos ang luha ko, Mama Mia. Lahat ng sakit at galit na naramdaman ko ay kay Dayan ko sinabi. Aaminin ko, Mama Mia, galit na galit ako kay Justin dahil sa sakit na pinaramdam niya sa akin. Pero mas galit na galit ako sa sarili ko dahil hinayaan kong mangyari ang mga yon sa akin. Pinakinggan lang ako ni Dayan tsaka niya ako niyakap. Sinabi niya sa akin, Mama Mia, na alam niyang may bago nang nililigawan si Justin dahil katrabaho daw ng kapatid niya yung babae. Hatid sundo lagi ito ni Justin sa trabaho. Lalo akong nanlumo, Mama Mia, dahil sa pagbubulag-bulagan ko noon ay hindi ko nakita yung panggagamit sa akin ni Justin. Matagal ko na kasing sinasabi sa iyo na tigilan mo na si Justin. Ilang beses na kitang pinaalalahanan na sa huli ay ikaw lang din ang masasaktan sa ganyang setup. Ikaw lang kasi ang nagmamahal sa inyong dalawa. Si Justin, wala siyang feeling sa iyo. Pangsisermon sa akin ni Dayan. Alam mo, mabuti pa, mag-change ka na ng number. I-block mo na rin siya sa lahat ng social media accounts mo. Patuloy pa nito. Napaisip ako, Mama Mia, sa mga sinabi sa akin ni Dayan. Siguro nga tama siya. Panahon na para piliin ko naman ang sarili ko. Panahon na para i-let go siya at ang lahat ng alaala naming dalawa. Panahon na, Mama Mia, para tigilan ko na ang pagpapakatanga ko sa kanya. Panahon na para respetuhin at mahalin ko naman ang aking sarili. Mula nung araw na yon, Mama Mia, ay nagpaka-busy talaga ako sa trabaho ko. Napadalas na rin ang paggala namin ng aking mga kaibigan para lang makalimot ako sa sakit na aking nararamdaman. Napakahirap. Sobrang hirap, Mama Mia. Masaya naman ako sa tuwing lumalabas kami ng aking mga kaibigan. Pero sa tuwing umuuwi na ako ng bahay, sa tuwing maiiwan na lang akong mag-isa doon, ay pumapasok ulit ang mga masasayang alaala naming dalawa ni Justin. Ilang buwan ko ding ininda ang lungkot at ang sakit, Mama Mia, hanggang sa may bagong pumasok sa amin na katrabaho na tawagin na lang natin sa pangalang Leo. Siya ay galing sa ibang branch, Mama Mia, na inilipat dito sa amin dahil nakulangan kami ng tao. Oh guys, i-welcome natin si Leo. Mula ngayon, dito na siya sa ating department na assign. Pahayag ng aming branch manager. Nginitian ko lang siya, Mama Mia. May itsura naman si Leo at may katangkaran din siya. Hindi nagtagal, Mama Mia, ay naging magkaibigan kaming dalawa ni Leo. Sa tuwing hindi available ang mga kaibigan ko, ay siya yung laging nakakasama ko sa paggala. Maingat si Leo sa mga kilos niya, Mama Mia. Napaka-gentleman niya, kumbaga. Kapansin-pansin din ang pagiging malapit namin ni Leo, kaya lagi na lang kaming tinutukso ng mga taga-opisina namin. Hindi naman naging issue sa akin yun, Mama Mia, dahil single naman ako at sa pagkakaalam ko ay wala ring sabit si Leo.
Dumaan pa ang ilang buwan, Mama Mia, bago nagtapat sa akin si Leo ng kanyang nararamdaman. Hindi rin nagtagal ay sinagot ko na rin siya. Naging maayos naman ang relasyon naming dalawa. Mama Mia, 1 buwan pa nga lang kami ay may nangyayari na sa amin ni Leo. Hindi ko talaga maiwasan na ikumpara ang relasyon ko ngayon sa relasyon ko dati kasama si Justin. Kasi Mama Mia, ang relasyon namin ngayon ni Leo ay sobrang relax. Hindi kami basta-basta nag-aaway, hindi tulad noon sa amin ni Justin. Si Leo ay mapag-aruga at lagi niyang inuuna ang kapakanan ko. Kung ano nga yung gusto ko ay yun din ang nasusunod at wala akong naririnig kahit isang reklamo mula sa kanya. Naging kampante ako sa aming dalawa ni Leo, Mama Mia. Kasi kahit yung mga kaibigan ko ay botong-boto naman sa kanya. Mama Mia, yun ang akala ko. Dahil bigla na lang ay nag-iba ang kutob ko kay Leo simula nung malipat siya sa ibang department. Mama Mia, kung dati ay kampante ako sa relasyon naming dalawa, nung nalipat siya, pakiramdam ko ay may nagbago sa kanya. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay may tinatago sa akin ng boyfriend ko. Dun ko lang naisip na, oo nga pala, bakit parang walang pangit na side ni Leo akong nakikita? Bakit sa mga buwan na magkarelasyon kami, ay puro mga positive lang ang mga traits na nakikita ko sa kanya? Wala ba talaga siyang pangit na ugali o hindi niya lang pinapakita sa akin? 1 linggo, Mama Mia, mula nang nalipat siya ay nag-umpisa na rin kaming mag-away dalawa. Para akong isang pulis kung magtanong sa kanya kung nasaan siya, kung ano ang ginagawa niya, at kung bakit hindi siya nagpapaalam sa akin at hindi niya pinapaalam sa akin ang lahat ng kilos niya. Nag-umpisa ng mainis sa akin si Leo. Sinusumbatan na niya ako kung wala ba raw akong tiwala sa kanya. Sa mga tanong ko daw, Mama Mia, ay nasasakal na siya. Kaya minabuti ni Leo na mag-usap kami at doon ipinaliwanag niya sa akin kung bakit hindi na siya agad nakaka-reply. Kasi daw, Mama Mia, ay yung bagong manager niya ay napakahigpit. Ipinagbabawal daw nito ang paggamit ng cellphone tuwing working hours. Maliban na lamang daw kung emergency. Ipinakita ko kay Leo na naniniwala ako sa sinasabi niya, pero ang totoo, Mama Mia, ay napakaraming senaryo ang naglalaro sa isip ko. Na baka palusot na lang niya yun at ang katotohanan naman ay may nilalandi na pala siyang iba. Pilit kong iwinakli iyon sa aking isipan. At upang hindi ko na ulit pag-isipan ng masama si Leo, ay minabuti kong lumabas-labas kasama ang mga kaibigan ko. Nagkataon din kasi, Mama Mia, na hindi na busy ang kaibigan kong si Dayan sa kanyang trabaho. Nakilala na rin ni Dayan si Leo at talaga namang approve sa kanya ang relasyon naming dalawa. Nakikita daw kasi niya, Mama Mia, na si Leo na talaga ang totoong lalaking nagmamahal sa akin. Sabi niya, ibang-iba raw ang aura ko ngayon na si Leo ang boyfriend ko kesa noon nung si Justin pa. Ayaw na raw niya akong bumalik sa dating ako, Mama Mia. Kaya naman, masaya siyang nahanap ko si Leo. Sa first anniversary namin ni Leo ay nag-celebrate kami sa kondo niya. Dinner at alam niyo na kung ano ang kasunod pagkatapos kumain. Napaka-intimate ng naging selebrasyon namin at masaya ako ng ganoon, Mama Mia. Matapos ang 6 na buwan, mula nung nagdiwang kami, ay naging busy na kaming dalawa sa kanya-kanya naming mga trabaho. Paminsan-minsan na lang kami kung magsama. Isang gabi, Mama Mia, ay kinausap ako ni Leo. Inalok niya sa akin na bakit daw hindi na lang kami magsamang dalawa
ay total may nangyayari naman na sa amin. Para din daw magkaroon kami ng quality time kahit papaano. Gusto niya akong i-live-in, Mama Mia. Pumayag ako sa gusto niya dahil tama naman siya. Sa mga ginagawa namin ay para na rin kaming nagsasamang dalawa. Kaya naman, kinabukasan agad matapos naming mag-usap, ay lumipat na ako sa condo unit ni Leo. Ang saya ng naging pagsasama naming dalawa, Mama Mia. Kahit pareho kaming busy sa kanya-kanya naming mga trabaho, ay at least pag-uwi namin sa bahay ay solo na namin ang isa't isa. Mama Mia, ang akala ko ay doon na at yun na ang pinakamasaya kong relasyon. Isang araw ay nagkayayaan kami ng aking pinsan na kababalik lang galing ibang bansa na kumain sa isang resto bar. Pumayag naman si Leo nung magpaalam ako dahil nangako naman ako sa kanya na hindi ako magpapakalasing. Puno ng kwentuhan at tawanan kami ng aking pinsan hanggang sa mapansin ko ang isang lalaki mula sa di kalayuan. Mama Mia, hindi nga ako nagkamali. Isang multo ng kahapon ang nagbabalik sa buhay ko. Si Justin. May mga kasama siyang ibang lalaki. Siguro ay mga barkada niya yon. Napalingon siya sa direksyon ko at nakita kong nagulat din siya nung makita niya ako sa lugar na yon. Kinabahan ako, Mama Mia, nung nagpaalam siya sa mga kasamahan niya at pumupunta siya sa direksyon ng table namin ng pinsan ko. Agad akong tumayo at nagdahilan na naiihi ako at magsi-CR lang ako. Sinadya ko yun, Mama Mia, upang hindi kami mag-abot ni Justin sa table. Tumambay pa ako ng ilang minuto sa CR noon para pakalmahin ang puso ko. At para na rin sa pagbalik ko, Mama Mia, hoping na wala na si Justin sa table. Hindi ko alam kung bakit naaapektuhan ako sa pagkikita naming muli ni Justin. Parang nagraragas ang tubig na nagbalikan ang lahat ng alaala naming dalawa, pati yung lahat ng sakit na naramdaman ko noon sa kanya. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin, Mama Mia, at nag-ayos ako bago ako lumabas. Dinadasal ko noon na sana pagkalabas ko ay wala na si Justin. Ngunit, Mama Mia, nandun pa pala siya at naghihintay sa akin. Rose, kumusta ka na? Bungad na tanong niya sa akin. Okay lang, simple kong sagot. Hindi na ako nagtanong pabalik sa kanya dahil wala naman akong balak na makipagkwentuhan sa kanya, Mama Mia. Matapos kong sagutin yon ay umalis na ako kaagad. Hindi naman siya muling nangulit pa at hindi niya rin ako sinundan. Bumalik kami sa kanya-kanya naming kasamahan. 9:00 na ng gabing yun, Mama Mia, nang may biglang tumawag sa pinsan ko, kaya kinailangan niyang umalis kaagad. Hinayaan ko na lang siya at sinabihan ko na ayos lang ako. Ako na lang ang uuwing mag-isa. Nag-aabang ako ng taxing mag-isa pero ang hindi ko alam, Mama Mia, ay ito lang pala ang hinihintay ni Justin na pagkakataon upang lapitan na ako ng tuluyan. Rose, mag-usap naman tayo. Sige na. Sabi niya habang bumababa sa sasakyan niya. At para naman talaga akong pinaglaruan noon ng kapalaran, Mama Mia, dahil bigla namang bumuhos ang napakalakas na ulan. Hindi ko na napag-isipan ang maaaring mangyari. Pumasok ako sa sasakyan ni Justin. Dinala niya ako sa apartment niya, Mama Mia. Kumusta ka na? Alam mo ba, dati pa kitang gustong makausap. Dahil matapos nung huli nating pagkikita, ay hindi na talaga kita makontak at hindi ka na rin nagparamdam. Pinuntahan kita sa trabaho mo pero naduwag kasi ako.
kaya hindi ako nagpakita sa'yo. Umpisa niya. Hindi ako umimik, Mama Mia. Nagpupunas lang ako ng aking mga braso na medyo nabasa sa ulan. Kaya naman nagpatuloy sa pagsasalita niya si Justin. Alam mo ba, hindi naman naging kami ni Michelle kasi may boyfriend na pala siya. Hindi ko nga alam kung bakit siya nagpapaligaw sa akin eh. Gusto ko na nga sanang makipagbalikan sa'yo noon pero naisip ko na masyado na kitang nasaktan. Kaya baka hindi ka na pumayag. Patuloy niya. Mama Mia, aaminin ko sa'yo na may konting kilig akong naramdaman nung sinabi niya yun. Nang hinayang rin ako kung bakit hindi siya nagpakita sa akin noon. Siguro kung ginawa niya yun ay kami pa rin siguro hanggang ngayon. Hindi ko maintindihan ng sarili ko, Mama Mia, kung bakit yun ang pumasok sa isip ko. Baka dala rin ng alak na ininom ko kanina. Pangungumbinsi ko sa sarili ko. Alam mo ba, Rose, na hindi na ako nanligaw pa ng iba? Dahil hinihintay ko ang pagkakataon na ito. Hinihintay ko na magkita tayong muli. Dahil alam ko, Rose, ikaw lang talaga ang para sa akin. Miss na nga kita eh. Kaya kita mo yung picture natin, nasa akin pa rin. Malungkot niyang sabi, Mama Mia. At doon ko napansin ang picture na nasa lamesa niya. Yun yung 5th anniversary namin. Nanlambot ako sa sinabi niyang yun. Mama Mia, hindi ko rin maiwasan na mag-init ang katawan ko. Yung init na alam kong si Justin lang ang makakapawi. Oo, Mama Mia. Nagpakatanga na naman ako at may nangyari na naman sa amin ni Justin. Masama mang sabihin pero iba pa rin talaga ang kaligayahan ko kung siya ang kasiping ko sa kama kesa sa boyfriend kong si Leo. Tulog na si Justin nung dahan-dahan akong tumayo upang umuwi. Mag-aalauna na ng madaling araw yon. Dahan-dahan akong pumasok sa kondo ni Leo para hindi ako makagawa ng ingay. Dahil ang totoo, Mama Mia, ay nagigilty ako. Dahil todo effort ako na pagsilbihan si Justin noon. At nung nagkita kaming muli, ay hindi ko pa rin napigilan ng sarili ko na pagsilbihan siya sa kama. Kaya naman, Mama Mia, ginawa ko ang lahat para mapawi ang guilt na nararamdaman ko. Pinagsilbihan ko rin si Leo. Mama Mia, hindi ko na naikwento kanino man ang nangyari dahil nahihiya ako sa sarili ko. Kinabukasan ay ang aming 2nd year anniversary ni Leo. At gaya ng nakagawian ay sa kondo lang kaming dalawa nag-dinner. Tinatanong din niya ako kung anong nangyari sa lakad ko kahapon upang ma-divert ang aming usapan, Mama Mia, ay nag-initiate ako para may mangyari sa aming dalawa. Mama Mia, ito ang mas nakakahiyang aminin pero sasabihin ko na rin sa'yo. Habang may nangyayari sa amin ni Leo, Mama Mia, ay ewan ko ba kung bakit si Justin ang pumapasok sa isipan ko. Kung paano kami sa kama noon. Hindi ko nasabi sa iyo, Mama Mia, pero pagdating sa kama ay mas napapawi ni Justin ang init ng katawan ko kumpara kay Leo. Ilang araw ang lumipas, Mama Mia, ay may narinig akong sabi-sabi. Nakaabot sa akin na nakita daw nila si Leo na may kasamang ibang babae. Sweet pa nga daw ang mga ito sa isa't isa. Hindi ako naniniwala nung una, Mama Mia. Dahil alam ko naman at ramdam ko naman na mahal ako ng boyfriend ko. Pero ilang beses pang naulit ang bulungang yon. Patago daw kung magkita sina Leo at yung babae. Kaya naman hindi ko na natiis, Mama Mia, at kinumpronta ko na nga yung nagpapakalat ng storya. Alam mo, Rose, totoo naman talaga ang sinasabi ko sa'yo, no?
Kung ayaw mong maniwala, bahala ka sa buhay mo. Sabi pa niya sa akin. Alam mo, kung wala kang magawang matino, please lang, huwag ka na lang manira ng mga taong wala namang ginagawang masama. Pagtatanggol ko pa sa boyfriend ko, Mama Mia. Noong ipinilit ko talaga na hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya, ay bigla niyang kinuha ang cellphone niya at parang may hinahanap. Ako pala ang hindi mapagkakatiwalaan ha? At tiwalang-tiwala ka dyan sa boyfriend mo? Eto ebidensya. Tingnan mong maigi kung hindi ba yan si Leo. Akala mo ba talaga paninira lang tong sinasabi ko? Natatandaan ko pa, Mama Mia, kung paanong para akong nauupos na kandila nang makita ko ang picture sa cellphone niya. Si Leo nga ang nasa larawan at may kasama itong ibang babaeng nagdi-dinner. Ang masakit pa, Mama Mia, ang babaeng kasama ni Leo ay walang iba kundi ang best friend kong si Dayan. Hindi ko malaman kung ano bang dapat kong maramdaman, Mama Mia. Naghalo yung guilt at yung galit ko. Guilt dahil ako naman talaga ang unang nagkasala. Galit dahil bakit sa lahat ng babae ay yung best friend ko pa talaga. Noong gabing yun, Mama Mia, ay grabe ang naging pagtatalo naming dalawa ni Leo nung kinompronta ko siya. Hindi niya masabi ng diretso sa akin ang dahilan kung bakit ilang beses silang nagsasama ni Dayan nang silang dalawa lang. Ang sabi niya ay mag-uusap kami bukas kasama si Dayan. Yun nga ang nangyari, Mama Mia. Kinabukasan nga ay nagharap-harap kaming tatlo ni Dayan at ni Leo. Nahiya ako sa aking sarili, Mama Mia, nung nalaman ko ang dahilan. Alam mo ba, kaya kami laging magkasama ni Dayan ay nagpapatulong ako sa kanyang pumili ng singsing. Nagpatulong na rin ako sa kanyang pumili ng lugar kung saan mas magandang mag-propose sa'yo. Pahayag ni Leo. Totoo yun, Bes. Sa katunayan ay may nakuha na akong magde-decorate ng venue para sa inyo. Sabat naman ni Dayan, Mama Mia. Napahiyaman ako ay pinanindigan ko na lang ang galit ko dahil kinakain na rin ako ng aking konsensya. Kaya naman, Mama Mia, deretsahan ko nang tinanggihan ang alok na proposal sa akin ni Leo. I'm sorry, Leo, pero kahit ano pang paliwanag ang gawin mo, hindi pa rin makakampante ang puso at isip ko. Sorry, but I'm breaking up with you. Diretsa kong sabi sa kanya. Alam kong mali, Mama Mia, pero ito lang ang tanging paraan na nakikita ko para maisalba ko pa ang aking sarili sa kasalanan na nagawa ko kay Leo. Mahal ko si Leo, Mama Mia. Totoo yun. Pero alam ko rin na hindi sapat ang pagmamahal kong ito para mapigilan ko ang sarili kong muling magkasala sa kanya. Kaya hanggat maaga ay tatapusin ko na ang lahat sa amin. Dahil alam ko na mas masasaktan siya kapag sasabihin ko sa kanya ang totoong dahilan ng pakikipaghiwalay ko. Mabuting tao si Leo, Mama Mia, at hindi niya deserve na matali sa isang katulad ko na marupok pagdating sa ex at sa sex. Kaya naman papalayain ko na lang siya upang nang sa ganon ay makahanap siya ng babaeng magmamahal sa kanya ng tunay at buong buo. Mama Mia, kasabay ng paghihiwalay namin ni Leo ay ang pagre-resign ko rin sa trabaho ko. Napagpasyahan ko na lumipat sa ibang lugar dun sa walang makakakilala sa akin. Iniwanan ko ang lahat ng aking nakaraan, Mama Mia. Maging kay Dayan ay pinutol ko na rin ang aking komunikasyon. Dahil sa karupukan ko, Mama Mia, ay nawala sa akin ang lahat. Ang kaibigan ko,
na kailanman kahit anong pagsubok na dumating sa buhay ko ay hindi ako iniwanan. At ang lalaking nagmamahal sa akin ng totoo. Alam ko, Mama Mia, na mahal ako ni Leo. Pero ayoko nang maging unfair sa kanya. Ayoko nang paniwalain siya na totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Dahil, Mama Mia, ang totoo ay may bahagi pa rin ng puso ko na nandun pa rin ang mga alaala ni Justin. Kaya naman, Mama Mia, ay pinili ko ang mapag-isa. Sa ngayon ay nananatili pa rin akong single. May mga manliligaw, oo, pero umiiwas muna ako dahil gusto ko munang ayusin ang sarili ko. Gusto ko munang mapatawad ang aking sarili sa karupukan ko noon at sa mga kasalanang nagawa ko. Alam ko, Mama Mia, na malaki ang kasalanan ko sa sarili ko. Kaya naman, ito muna ang aayusin ko. Sa mga taong involved sa aking nakaraan ay wala na rin akong naging balita pa sa kanila. Siguro ay nakapag-move on na sila sa sakit na naidulot ko. Nawa ay nahanap na sa kanilang mga puso ang kapatawaran sa nagawa kong kasalanan. Ang hangad ko rin, Mama Mia, sana ay matagpuan na nila ang taong tunay na magbibigay sa kanila ng pagmamahal na hindi ko kayang maibigay. Yung pagmamahal na dalisay, pagmamahal na totoo at walang halong panloloko. Sa ngayon, Mama Mia, ay nakikipagkita ako sa isang psychologist. Inaayos ko talaga ang sarili ko, Mama Mia, at alam ko na nangangailangan ako ng profesional na tulong. Hanggang dito na lamang at sana'y napulutan ng aral ang kwentong ito ng buhay ko ng mga tagapakinig ninyo. Salamat rin sa pagbibigay mo ng oras, Mama Mia, para basahin at ibahagi sa lahat ang karupukan at kasalanan ko. Hanggang dito na lang, lubos na nagpapasalamat, Rose. Maraming salamat, Rose, sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating YouTube channel. At alam ko na marami sa atin ang dumaranas sa parehong dinadaanan mo ngayon. Marami ang naghahanap ng closure. Kasi sa tuwing iniiwan tayo ng taong mahal natin ay maraming tanong na naiiwan sa ating mga sarili at sa ating isipan. Bakit niya nagawa sa akin yon? Ano bang kulang? May hindi ba ako nagawa? May nagawa ba akong hindi niya nagustuhan? Kung minsan, kapag iniwanan tayo ng taong ating mahal, ay kinu-question natin ang ating halaga. Kinakalimutan natin na mahalaga pala tayo, na worth it pala tayo. Sana yun ang wag nating kalimutan. Sana kahit sino pa man ang dumaan sa ating buhay, kahit gaano pa man tayo masaktan, ay wag nating kalimutan na tayo ay worthy dahil tayo ay mahal ng Diyos. Maraming salamat sa mga nakikinig ngayon at kung nagustuhan nyo ang kwento ni Rose, sana ay huwag nyong kalimutang mag-like at mag-share sa videong ito at huwag nyo rin kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel at i-click ang notification bell para nang sa ganon ay updated kayo sa mga susunod nating kwento. Maraming salamat at sa lahat ng mga gustong mag-share, huwag kalimutang i-email sa ating email at mamamiacdo0317@gmail.com. Hanggang sa susunod!